Isang mapagpalang araw po mga kapatid. Kumusta na po kayo? At ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoon at ang kanyang patnubay ay patuloy po nating maranasan. Happy Sunday po sa ating lahat. At sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ang ating pong passage ay sa Romans chapter 12 verse 3 hanggang 8. Ito po ay may kinalaman, the church is the body of Christ. Babasahin ko po at ganito po ang sinasabi ng mga talata. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Kung paanong ang katawan ay binubuo ng maraming bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa, gayon din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Verse 6, tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos, kaya't gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Magturo ang tumanggap ng kaloob sa pagtuturo. Magpalakas ng loob ang may kaloob sa pagpapalakas ng loob. Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Pinagpala ng Panginoon ng kanyang salita, tayo po muna ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa araw na ito. Salamat po sa pagkakataong muli na kami ay magkasama-sama upang umawit ng papuri sa inyo, mag-pray, makapagkaloob, at maging sa amin nga pong pag-aaral ng iyong mga salita at sa amin nga pong pagsambang ito, Panginoon, na patuloy nga po namin kayong makilala at maluwalhati nga po namin ang inyong banal at dakilang pangalan. Patnubayan nyo nga po kami sa aking mga kapatid sa SKP, dito nga po sa Valenzuela at maging sa Baluyot, pagpalain nyo nga po at sa bawat isa na nakikibahagi sa amin nga pong gawaing pagsamba ay patuloy nyo nga po kaming hipuin, Panginoong Diyos. Salamat po sa inyong gagawin. Ito nga po ang aming samo at panalangin na may pasasalamat sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Sa ating pong pag-aaral ng kanyang mga salita, ang pinakakaisipan, the believer and the church. Tayo yung believer bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo at ito ay may kaugnayan sa church. At kung ating pong titignan bilang panimula, ano nga ba yung church? Sa isang pakahulugan, ang church ay called out. Ito po ay galing sa salitang ekklesia, sa Greek word na kung saan ito yung ginamit sa New Testament, ekklesia, na ang ibig daw sabihin ay called out. Mayroon akong nabasa patungkol dito na yung salitang called out ay pwedeng called out from darkness. At yung pangalawa, called out for the Lord. Kumbaga, kung titingnan natin yung salitang called out, kung yung una, called out from the darkness, tayo ay tinawag galing sa kadiliman. Siyempre, ito yung luma nating pamumuhay. And then, called out for the Lord. At tayo ay tinawag para sa ating Panginoon. Kaya nga ito yung church. Kaya nga kung ating pong papansinin ang kaisipan, spiritual family that I belong to. Ito po yung tahanan nating spiritual. At tayo na mga kumilala sa ating Panginoong Hesukristo ay bahagi ng bawat isa. Kung paano tayo mayroong mga bahay at tahanan, pisikal, magkakamag-anak, magkakapatid sa laman, ay ito rin naman po. Dahil sa ating pananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, tayo rin naman ay magkakapatid sa ating pananampalataya at iisa ang ating Ama at ito ang ating Panginoong Diyos. Kaya nga ang church, kung ating pong pag-aaralan yan sa Bible, hindi po yan talaga tumutukoy doon sa building o doon sa gusali. Bagamat mahalaga ang gusali dahil ito yung lugar na kung saan tayo ay pumupunta para magkakasama-sama. Pero ang point talaga ng church ay hindi lamang ito yung building o yung gusali.
Ngunit ito po yung mga tao, ito yung mga Kristiyano, ito yung mga mananampalataya. Ako, ikaw, na kung saan naging Kristiyano nung tumanggap kay Jesus Christ, ikaw ang church, tayo po ang church, mga kapatid. Kaya nga sa pag-aaral natin ito, makikita natin ngayon, church as the body of Christ. Maraming illustration na ginamit ang Bible patungkol sa church. Katulad ng flock, yung kawan ng mga tupa o yung flock. Tapos pwede rin namang natin makita sa Bible na ang church ay household o yung family. Tapos makikita rin naman natin yung iba pang description ng church sa Bible katulad ng bride o yung babaeng ikakasal at si Jesus Christ yung groom. At pero dito makikita natin sa binasa natin at ito yung sa English sa Romans chapter 3. Romans chapter 12 verse 3 at yung verse 4 na ito yung illustration na ginamit dito na body. Ito yung katawan ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po ng talata sa English naman, for us in one body, we have many members. Katulad daw ng katawan, maraming bahagi. Di ba po mga kapatid, iisa ang katawan pero marami ang bahagi nito. And the members do not all have the same function. At yung bahaging iyan na marami ay magkakaiba-iba sila ng mga tungkulin. Verse 5, so we, though many, are one body in Christ. Tayo po ay, ang tinutukoy dito yung church na iisang katawan natin at ito ay, ang ulo ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo and individually members one of another. At tayo po yung bahagi ng isa't isa. Kaya nga sa ating pong gagawing pag-aaral na ito sa pagpapatuloy, kung mapapansin po ninyo, Romans chapter 12, natalakay natin 2 weeks ago yung verse 1, last week yung verse 2, at ngayon naman yung verse 3 hanggang verse 8. At ito po ay may kinalaman sa body of Christ. Ano nga ba ang implication nito? Tingnan po natin sa pinaka-overview. Una, kung tayo ay body of Christ, makikita po natin dapat tayong magpasakop kay Kristo. Dahil ang head of the church ay walang iba kundi si Jesus Christ. Siya ang ating pinuno at siya po ang ating source. Siya yung ulo. Siya yung dapat na masunod at kailangan po tayong magpasakop. Pangalawa, makikita rin po natin dapat tayong magkaisa bilang bahagi. 'Di ba sa isang katawan, maraming bahagi o parts, and then ang kailangan lang ay yung pagkakaisa. Mayroong kamay, mayroong paa, may ilong, may bibig, may tenga, at ang kailangan lang natin ay yung pagkakaisa. Hindi ba sa church may pastor, may member, may mga deacons, may mga elders, may mga Sunday school teachers, may mga musician, at iba't iba pang mga bahagi, at yun ay yung pagkakaisa. At the same time, makikita rin naman natin, dapat tayong makibahagi sa tungkulin dahil iba't iba tayo ng function at yung function na yun o yung tungkulin iyon ay dapat po nating gampanan. Na ikaw ay bahagi at the same time, dapat din namang makibahagi. May tatlong bagay sa ating pong gagawing pag-aaral na ito. Paano nga ba tayo magfa-function as a body of Christ? Tingnan po natin ang una. Evaluate ourselves. Ito po yung sinasabi doon sa verse 3. Babasahin ko po uli sa ating pong pag-aaral. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos sa akin, yung salitang kagandahang loob, ito ay yung grace of God. Nabanggit na naman yung grace of God. Ito yung kagandahang loob ng Diyos sa akin. Sinasabi ko sa bawat isa sa inyo, huwag ninyong pahalagahan ang inyong sarili ng higit sa nararapat. Kumbaga ang sinasabi niya ngayon dito, huwag daw natin masyadong itaas ang ating sarili ng labis-labis o ng sobra-sobra. Tapos sa halip, pakaisipin ninyong mabuti ang tunay ninyong katayuan. Ano nga ba talaga yung tunay nating kalalagayan o yung tunay nating sitwasyon? Ang ating point ngayon dito, ito yung evaluate ourselves. At ang sinasabi niya ngayon dito, ayon sa sukat ng pananampalatayang ipinagkaloob ng Diyos sa bawat isa sa inyo. Mga kapatid, ang ating i-evaluate ay hindi yung iba. Hindi yung kapatid natin.
Hindi yung leaders natin, hindi yung members natin, ngunit yung sarili natin. Katulad po nung sinasabi nung talata na kung saan dapat tama yung ating pagtingin sa ating mga sarili. Mayroon akong narinig na paliwanag dito, yung evaluate ourselves, na ang kaisipan daw ay ganito. Ito daw yung honest self-evaluation. Tingnan daw natin yung ating sarili nang walang bias. Kumbaga yung tamang pagtingin. Actually, ang sinasabi ngayon dyan, avoid natin yung extremes. Ano nga ba yung extremes? Meron daw dalawang extremes eh. Una, yung too high, yung napaka taas, sobrang taas. At the same time naman na extreme, yung too low o yung sobrang baba naman. Paano nga ba yun? Yung iba naman, napaka-extreme, napakataas ng kanilang tingin sa kanilang sarili na ang nagiging conclusion, nagiging mayabang. Di ba? O kaya naman yung sinasabi nilang nagbubuhat ng sariling upuan. E paano mo nga bubuhatin ang iyong sariling upuan kung nakaupo ka nga mismo doon na itinataas ang sarili? Hindi daw po ganoon. O kaya naman yung iba naman, too low, na hinahamak naman yung kanilang sarili at naaawa sa kanilang sarili. May mga tao naman ganon. Akala nila humble yun. Pero ang totoo, pa-effect lang naman iyon na kaya mo namang gawin dahil nakapag-aral ka naman o kaya naman kaya mo namang gawin dahil yun naman yung talento mo, pero ayaw mo pa rin gawin o ayaw mo pa rin maglingkod dahil yung para bang ibinababa o hinahamak mo naman ang iyong sarili. Ito daw yung extreme. Extreme na napakataas at the same time, extreme na napakababa na hinahamak na daw natin yung ating mga sarili. Kaya nga ito po yung honest evaluation natin. Ano nga ba ang tamang pagtingin sa ating pong mga sarili? Kung pag-aaralan po natin ang Bible, napakaganda ng pagtingin ng Diyos sa atin at ito rin naman po ang dapat nating pagtingin sa ating mga sarili. Ito yung right confidence. Ito yung tamang pag-iisip patungkol po sa bawat isa sa atin. Paano nga po ba yan? Tingnan po natin ito. Una, tandaan natin, ang sinasabi ng Bible, I am created in the image of God. Ikaw, kapatid, ay nilikha sa wangis ng Diyos. Isipin nyo kung gaano tayo ka-espesyal bilang mga tao. Talaga tayo ay iba sa lahat ng nilikha ng Diyos. Dahil nung nilikha ng Diyos ang araw, nilikha ng Diyos ang hayop, nilikha ng Diyos ang mga halaman, ang mga isda, ang lupa, ang dagat, sinabi lang niya Sa kapangyarihan ng kanyang salita, lumitaw ang mga bagay na kanyang sinabi. Pero nung nilikha ng Diyos ang tao, bagamat pwede niyang sabihin na magkaroon ng tao, pero tayo'y kanyang hinubog at the same time hiningahan. At ang sabi pa ng Bible, tayo ay nilikha niya ayon sa kanyang larawan o wangis. Di ba? Kaya nga napaka-special mo, kapatid. Pangalawa, makikita rin natin, I am redeemed by the blood of Jesus. Napakahalaga mo. Dahil nung ang tao ay nagkasala, hindi po tayo pinabayaan ng ating Panginoong Diyos. Ngunit tayo ay kanyang niredeem. Ito yung salitang tinubos, binayaran upang tayo ngayon ay maligtas. Magkano ka? At ang halaga natin, ang halaga ng ating kaligtasan ay mismo yung buhay ng ating Panginoon. Hindi ba't hindi kayang bayaran ng sanglibutan? Ito yung tinatawag nilang precious blood of Jesus. Tayo ay kanyang binili at yung dugo diyan kailangan pa niyang mamatay para tayo ay maligtas. Isipin niyo kung gaano tayo ka-espesyal sa harap ng ating Panginoon. Kaya nga, wag nating hinahamak ang ating sarili. Pero, ang point din naman, wag tayong magmayabang. Ngunit ang sinasabi diyan, ito yung tamang pagtingin natin sa ating mga sarili. Na ikaw ay anak ng Diyos at kaya kang gamitin ng Diyos at kaya mong gamitin ang iyong buhay para maging bahagi ng church at tayo ngayon ay sama-samang naglilingkod sa Kanya. At the same time, yung pangatlo dyan, I am empowered by the Holy Spirit. At ang banal na Espiritu, ang sinasabi pa rin ng Bible, ay ibinigay ng Diyos at siya ang nananahan sa atin, siya ang tatak ng kaligtasan natin at yung tatak na yan, mga kapatid, hindi na mabubura, hindi na mawawala. At ang sinasabi pa ng Bible, tayo ay kanyang pinalalakas, ini-empower, di ba? Para magamit niya tayo
sa ministry o sa ating pong paglilingkod. Honest evaluation of ourselves. Kung paano tayo tinignan ng Diyos na napaka-espesyal, napakaganda sa kanyang, kumbaga sa Bible, masterpiece pa nga tayo ng Panginoon eh. Ikaw yung obra maestra ng ating Panginoon. Kaya nga, huwag nating hamakin ng ating sarili. At the same time, hindi dahilan para tayo ay magmalaki. Ito po yung first point natin. I-evaluate natin ang ating mga sarili. Yung ating kalakasan para patuloy nating magamit sa paglilingkod po natin sa kanyang kaluwalhatian. Punta po tayo sa pangalawang kaisipan. Tingnan po natin ito. Cooperate with other believers. Matapos nating makita yung ating mga sarili, tapos yung salitang cooperate, kumbaga i-involve natin yung ating mga sarili. Hindi natin dapat ihiwalay. Ito po yung verse natin kanina sa verse 4 and 5. Kung paano ang katawan, ang illustration ay katawan, ay binubuo ng maraming bahagi. Bali yung katawan ay iba't ibang bahagi at magkakaiba ng gawain ang bawat isa. Gayun din naman, kahit na tayo'y marami, nabubuo tayo sa iisang katawan ni Kristo, one body in Christ, at tayong lahat ay bahagi ng isa't isa. Mga kapatid, ano po ang sinasabi ng verse na ito? We must cooperate. Ano nga ba ang point na ito? Tingnan po natin. Una, the church is the body of Christ. Ito po yung sinasabi natin kanina pa. Pangalawa, Christians, ito tayo yun, ikaw, ako, at ang bawat isa sa atin are member. Kapag sinabi nating member, bahagi in the body of Christ. Ipinapakita lamang dahil ikaw ay member o bahagi, mahalaga ka. Pwede mo po bang sabihin sa iyong katabi, mahalaga ka, di ba? Kasi bahagi ka eh. Isipin mo naman, no? Hindi naman pwedeng hindi maging mahalaga yung isang bahagi ng iyong katawan. Kahit sabihin mong kuko yan, dahil iyan ay bahagi ng ating katawan, napakahalaga ng kuko. Subukan mong mawalan ng kuko. Masakit, mahirap. Kaya nga, tandaan natin dahil tayo ay bahagi, nung tayo ay naging Kristiyano, tayo ay mahalaga. At dahil tayo ay member, ang pangatlong sinasabi po dito, we must, ano po yun? Participate. Kung ating pong titignan, kung ikaw ay bahagi, dapat din tayong makibahagi. Kumbaga, ito yung point ng cooperate eh. Tayo ay nag-i-involve. Tayo ay nakikibahagi. Ginagampanan po natin mga kapatid yung ating tungkulin. Kahit sabihin natin, member ako, wag lang natin sabihin yung member lang. Alisin natin yung lang. Member ako ng church na ito. Bahagi ako ng church na ito. Tandaan mo, mahalaga ka dahil ikaw ay bahagi. At the same time, makibahagi ka. Marami tayong tungkulin. Ipag-pray natin ang ministry. Ipag-pray natin yung mga kapatiran. Hindi ba napakalaking bagay iyon na kung saan ginagampanan natin, dumalo tayo kung tayo ay pwede nang magkakasama-samang muli sa gawain ng pagsamba. Hindi ba napakalaki ng role na pwede mong gampanan? Halimbawa, nakita mo yung kapatid, paalalahanan mo na kung saan may kanya-kanya tayong tungkulin. Palakasin mo ang kanyang pananampalataya kung siya ay nanglulupaypay. Hindi ba ito yung participate? Nakikibahagi po tayo sa church na kung saan tayo ay kabilang sa katawan ng ating Panginoon. Tingnan po natin ito. We are called not just to believe, but to belong. Napansin po ba nyo, yung calling ni Lord sa atin ay hindi lamang para tayo ay sumampalataya, pero ang sinasabi diyan, but to belong. Kumbaga, isama natin yung ating sarili sa gawain. At ang isa pang kaisipan, don't isolate ourselves. Huwag nating ihiwalay. Yung iba kasi, ang tendency nila ay inilalayo o inihihiwalay nila. Hindi pwede yun eh. Halimbawa, puputulin mo yung isang bahagi ng iyong katawan. Masakit yun. At hindi nga pwede at hindi siya makapagpapangsyon. Involve ourselves in Christ's body. At ang tinutukoy po dito yung church na kinabibilangan natin. Halimbawa, tayo nasa SKP. Kahit taga Baluyot, kahit dito sa Valenzuela, taga Caloocan o Quezon City, ipinapakita ngayon sa atin mga kapatid na tayo ay nag-i-involve, nagpa-participate dahil ito yung plano't disenyo ng Panginoon sa atin
bilang mga mananampalataya. Meron po akong ipapakita, paano nga ba yung cooperate dito? Tingnan po natin ang ilang mga kaisipang ito. Una, we belong to each other. Tayo ay bahagi ng isa't isa. Tandaan natin tayo ay bahagi ng isa't isa. Pangalawa, we affect each other. Ano ba yung salitang affect? Naaapektuhan mo? Alam ba nyo, ang idea nito ay, sabi nung isang verse sa 1 Corinthians chapter 12, ay sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Hindi ba kapag yung isang bahagi ng katawan natin ay sumakit, katulad ng ngipin? Ngipin, alam ba nyo, hindi biro, kapag sumakit ang ngipin, hindi ka makapasok sa iyong trabaho o hindi ka makagawa ng trabahong bahay o gawaing bahay. Hindi ba't naaapektuhan? Sakit ng kalingkingan, ramdam ng buong katawan. Pero yung karangalan ng isa, di ba, kasiyahan ng buong church, ipinapakita ngayon dito mga kapatid, we affect each other. We need each other. Kailangan natin ang isa't isa. Kailangan kita, kailangan mo ako, kailangan natin ang isa't isa. Hindi ba't napakaganda ng kaisipan o ng purpose o ng design ng ating Panginoon sa ating church? Katulad ng katawan. We care to each other. Hindi ba't dapat tayong nagmamalasakitan? Inaalagaan natin ang isa't isa. Hindi natin pwedeng pabayaan. Kung may maruming bahagi ng katawan, nililinis natin. Hindi ba't kung may mahinang bahagi ng ating katawan, pinalalakas natin? We care to each other. Mga kapatid, ito rin naman sa church tayo ay may malasakit. Meron tayong concern sa isa't isa. Tapos, we help each other. Nagtutulungan tayo sa panalangin, kahit sa financial, kahit sa iba't ibang kaparaanan, sa physical o pagsama, ipinapakita, we help each other. Tapos, we build each other. Ito yung tinutulungan natin siyang maging malakas. Di ba? Hindi ito yung talangka mentality na kapag nakita natin yung isang kapatid natin na umaangat, hihilain natin. Hindi po ganun We build, kumbaga pinalalakas natin ang isa't isa. Tapos we love each other. Mga kapatid, ito po yung point. At kung tayo ay nagmamahalan, katulad ng sinasabi pa rin ng Bible, makikilala ng lahat na tayo po ay mga alagad ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil ang isa sa mga katangian ng ating Panginoon ay God is love. Yung pag-ibig na ipinadama ng Panginoon at ang utos din naman niya, tayo ay magmahalan. Alam ba nyo, we belong to each other at itong sinasabi niya, kung magagawa natin ito, alam ba nyo, maluluwalhati natin ng Diyos at patuloy po tayong lumalago sa ating pong pananampalataya. Tingnan po natin ang talatang ito. Ang sabi niya dito sa Psalm 133 verse 1. Basahin nga po natin ng sabay-sabay mga kapatid. How good and pleasant it is when God's people live together in unity. Kung tatagalogin natin yan, how good. Kumbaga, ang gandang pagmasdan, di ba? Ang gandang tignan kung ang mga tao ng Diyos, kung yung magkakapatid sa pananampalataya, kung yung mga Kristiyano, tayo, mga Kristiyano, napakagandang pagmasdan, napakagandang tignan, napakagandang patotoo kung tayo ay namumuhay sa pagkakaisa. Pero kung tayo ay nag-aaway-away, nagbabangayan, nagsisiraan, alam ba nyo, masisira tayo, yung patotoo natin. Hindi yun ang plano ng Panginoon, ngunit yung we live together in unity. At ito ay napakagandang disenyo ng Diyos na dapat po natin gawin. Punta po tayo sa pangatlong kaisipan. Activate our spiritual gift. Activate. Kumbaga, gamitin natin ang mga kaloob na ibinigay ng Diyos sa atin. Ito po yung verse 6 hanggang verse 8. Tumanggap tayo ng iba't ibang kaloob ayon sa kagandahang loob ng Diyos. Bali, ito yung spiritual gift, mga kapatid. Kaya't, pansinin po natin yung color red na sulat dyan. Kaya't, gamitin natin ang mga kaloob na iyan. Napakaganda. Ito yung salitang activate. Gamitin natin ang mga spiritual gift na iyan. Kung ating pong titignan, may 7 nabanggit po dyan. Kung ang ating kaloob ay pagsasalita, mamaya ipapaliwanag ko yan, pagsasalita ng pahayag mula sa Diyos, magpahayag tayo ayon sa sukat ng ating pananampalataya. Pangalawa, kung paglilingkod ang ating kaloob, maglingkod tayo. Pangatlo, magturo ang tumanggap ng kaloob ng pagtuturo.
Verse 8, makikita natin yung pang-apat na nabanggit, magpalakas ng loob. Ang may kaloob ng pagpapalakas ng loob. Mamaya, ano ba yung ibig sabihin yan? Kung pagbibigay ang inyong kaloob, magbigay kayo ng buong puso. Kung pamumuno, nabanggit po yan, pamumuno naman, mamuno kayo ng buong sikap. Kung pagkakawang gawa, makikita po natin dyan, ang inyong kaloob, gawin ninyo iyan ng buong galak. Balik kung bibilangin po natin yung nabanggit po dito, mayroon pong 7 spiritual gift. Dito pa lang po sa Romans chapter 12 verse 6 hanggang verse 8, mayroon pong 7 nabanggit na mga kaloob. Kaya nga activate. Ang ibig pong sabihin, gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Ang spiritual gift sa isang pakahulugan, nakuha ko kay Rick Warren. Ang sabi niya sa definition na ito, ang spiritual gift is a special ability given by the Holy Spirit to every believer at their conversion. Pansinin nyo ang nagbigay nito ay yung banal na espiritu sa bawat Kristiyano o mananampalataya at their conversion. Ang ibig sabihin, ito ay naganap daw noong tayo ay kumilala kay Jesus Christ. Nung tinanggap mo si Jesus Christ as your Lord and Savior, yung spiritual gift ay ibinigay na rin. Di ba ang banal na espiritu ang nanahan sa atin, kasama na rin yung mga spiritual gift. To be used, to minister, ito yung to serve to others and therefore build up the body of Christ. Ito po yung special ability na ikaw ay tumanggap niyan. Mamaya, tingnan natin, ano nga ba yung spiritual gift ng bawat isa. Kaya nga, napakahalaga nito na ang purpose, mga kapatid, ay upang gamitin natin. Iyan, hindi para sa sarili, ngunit sa paglilingkod, sa church, na kung saan tayo po ay kabilang, sa kaluwalhatian ng Diyos, at sa pagpapalakas natin sa isa't isa. Mga kapatid, huwag nating sayangin ang spiritual gift na yan. Kaya nga kung ating pong titignan, yung sinabi dito sa binasa natin kanina, mayroong 7 yung nabanggit ko po. Ang una yung prophesying, ito yung pagpapahayag na may kinalaman sa salita ng Diyos. Pangalawa, serving, paglilingkod. Pangatlong nabanggit doon ay teaching, pagtuturo. Pang-apat, encouraging, ito yung pagpapalakas ng loob. Nakapagbibigay tayo ng encouragement, pagbibigay, ito yung pagiging generous natin. Leading, ito yung pamumuno natin, may mga gift talaga sa leadership. Tapos number 7 dyan, showing mercy, ito yung pagkakawang gawa. Alam ba nyo, marami pang spiritual gift. At kung atin pong papansinin, other list of spiritual gifts, una sa 1 Corinthians chapter 12 verse 8 to 10 at yung verse 28, hindi ko na po isinulat dito pero nandyan po yung reference. Pwede po nating basahin mamaya, di ba? Sa Ephesians chapter 4 verse 11 at sa 1 Peter chapter 4 verse 11. Ito po yung mga listahan pa ng ibang mga spiritual gift na makikita po natin sa Bible. Ano nga ba ang point ng spiritual gift? Ang sinasabi po dito mga kapatid, activate. Activate. Ang ibig pong sabihin, gamitin natin. Ito'y ibinigay hindi para itago upang gamitin sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Truths about spiritual gifts. Ano nga ba ang matututunan natin patungkol sa spiritual gift na ito? Una, every believer has at least one. At least one, di ba? Yung iba, 2, 3, at least meron kang isa, kapatid. At least one spiritual gift, therefore, all should be encouraged. Dapat ma-encourage ka. Dapat masaya ka. Dahil at least meron kang isa. Yung iba, 2, 3, pero at least walang 0 sa atin. Basta't ikaw ay Kristiyano. Pangalawa, no one receives all of the gift. Therefore, all should be humble. Walang taong nakatanggap ng lahat. Nung nagbigay ang Diyos, nasalo niya ang lahat. Hindi wala pong ganun. Hindi ibinigay ang lahat ng gift sa isang individual. Alam po ba nyo? Para tayo ay maging humble. Kasi kung nasa iyo na ang lahat, o nasa akin na ang lahat, pero ang totoo, wala po sa akin ang lahat eh. O kaya nasa iyo na ang lahat, ang tendency magiging mayabang at hindi mo na kailangan ng iba. Kaya nga hindi ibinigay ang lahat sa isang individual para talaga yung purpose, we need each other. Tapos pangatlo, makikita rin natin, all gifts are for the body sa church, therefore all should be harmonious. Ibinigay ang spiritual gift hindi sa pangsariling kapakanan mga kapatid. Ito ay ibinigay para sa church.
Dahil doon, kailangan tayong magkaroon ng unity o pagkakasundo at pagkakaisa. At the same time, makikita rin natin, all gifts are needful and helpful. Lahat ng kaloob ay kailangan at ito po ay mahalaga. Therefore, all should be faithful. Mahalaga ka, kapatid. Kaya nga maging faithful tayo sa bawat isa. Mahalaga ka kahit sabihin mong maliit na gift lang yan, pero wag mong maliitin yan dahil galing yan sa Diyos. Napaka-special niyan. And then, importante yan. Dapat tayo maging faithful. Ang ibig sabihin, gamitin natin. Faithful sa paggamit ng ating mga kaloob. At the same time, all gifts depend on the Holy Spirit's power. Tandaan natin na, hindi ito nakadepende sa kay pastor. Hindi po ganun ha. Ito'y nakadepende sa Holy Spirit power. Therefore, all should be in fellowship with Him. Kaya nga, huwag tayong lumayo o humiwalay sa ating Panginoon. Patuloy tayong dumepende sa Kanya, mga kapatid. Kaya nga po, sa ating pong pag-aaral na ito, napakaganda. Believer in the church. Na kung saan tayo inilagay sa church at tayo ay bahagi at meron tayong tungkuling dapat gampanan at kailangan natin po yung gawin sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya nga po sa ating pag-aaral, nahalintulad tayo sa church, sa body, yung ating church, katawan ng ating Panginoong Jesucristo. At 3 bagay. Una, yung evaluate ourselves. Dapat maging honest tayo. Ano ba yung mga strengths ko? Diba? Huwag masyadong mataas, huwag masyadong mababa. Yung tamang pagtingin sa ating mga sarili. Kung paano tayo tinignan ng Diyos. Napakahalaga mo sa Diyos. Kaya kang gamitin ng Panginoon. Huwag mong baliwalain. Pangalawa, cooperate with other believers. Huwag mong ihiwalay ang iyong sarili. Makibahagi ka, kapatid. Pangatlo, activate our gift. Na kung saan gamitin natin, huwag nating itago ang mga kaloob na yan. Sa akin pong pagwawakas, tignan po natin ang mga kaisipang ito. 3 bagay. Una, pagdating sa spiritual gifts, discover. Pangalawa, develop. Pangatlo, dedicate. Ang isa sa mga prayer ko sa Panginoon nung ginagawa ko ang message na ito, mahirap i-explain sa online, di ba? Paano ko nga ba madidiscover, pastor? Madalas ganun eh. Ang palaging katanungan kahit nung ako ay bago pa sa pananampalataya, gusto kong maglingkod, Panginoon, sa inyo. Pero hindi ko alam kung sa paanong paraan. Kaya nga, ang isa sa mga panalangin ko nga, Lord willing, kung tayo ay nagkasama-sama na isa sa mga topic siguro na madidiscuss natin sa church, kung tayo ay pwedeng nang magkatipon-tipon physically kapag, sana nga, dumating na yung panahong iyon, sa timing ng Panginoon iyan, isa sa mga i-discuss natin, no, spiritual gift, kasi maraming tanong yan. Discover. Ang una talaga, kailangan nating alamin. Kaya nga, know it. Tandaan natin. Kasi, paano mo gagamitin kung hindi mo alam? At least meron ka, kapatid. Kailangan mo lang i-discover. Alamin natin. Pangalawa, develop. I-practice natin. Kung alam mo na ito, gamitin mo. Alam ba nyo, ang lahat ng bagay ay nadadaan naman sa practice. Pagluluto, di ba? Practice lang naman yan. O kaya naman yung the drive, practice yan eh. At yung mga bagay, pagtuturo, pag-awit, hindi ba? Practice. Napaka-importante yun, i-develop natin. Nagsisimula naman lahat sa scratch eh. At the same time, dedicate, use it. Kung saan, willing kang gamitin ang iyong buhay para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Tayo po ay magwawakas sa panalangin. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa pagkakataong muli ng pagsamba. Salamat po sa katotohanan ng iyong mga salita. Pagpalain niyo nga po ito sa aming mga puso't buhay at patuloy nga po kaming magpagamit sa inyo. Nakita po namin ang aming layunin bilang isang individual na iyong iniligtas at kami nga po, Panginoon, ay magpagamit sa inyo at mayroon kayong magandang disenyo sa inyong church at ito nga po ay para lamang sa inyong kaluwalhatian. Salamat po, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Sa aking mga kapatid, patuloy nyo nga pong hipuin. At patuloy nga po naming makilala ang aming sarili upang maihandog namin ang aming kaloob, ang aming spiritual gift para sa inyong kaluwalhatian sa ikalalago
ng inyong gawain, Panginoon. Salamat po, Panginoon, dahil ang iyong banal na Espiritu na iyong ipinagkaloob sa amin ay patuloy nga pong magpapalakas sa aming buhay pananampalatayang ito. Sa aking mga kapatid, sa Escape, sa Baluyot at dito nga po sa Valenzuela at saan man po kami sa abroad, Panginoon, hipuin niyo nga po, ingatan, pagpalain, ilayo sa COVID-19 at sa anumang karamdaman at patuloy niyo nga pong ibubuhos ang iyong masaganang pagpapala sa buhay ng bawat isa sa amin. Salamat po, Panginoon, sa inyong gagawin. Sa iyo lamang po ang kapurihan sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tanggapin po natin ang benediksyong ito sa kanyang salita. Sa kanya na makagagawa ng higit pa kaysa sa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng kanyang kapangyarihang kumikilos sa atin. Sa kanya nawa ang kalwalhatian sa pamamagitan ng Iglesia at ni Kristo Jesus sa lahat ng salinlahi magpakailanpaman. Amen at amen. God bless you all po.